Grabe po ang debate, opinyon at mga idea ng mamamayang Pilipino, hindi lang po ng mga politiko, hindi lang ng mga abogado, iba-ibang sektor ng ating lipunan tungkol sa controversial na impeachment ni Vice President Sara Duterte at yung pong pagkabitin or nabibitin sa Senado. Kasi po talagang matindi ang paniniwala ng Senate President Escudero na hindi sila dapat madaliin. Hindi nila magagawa ngayon ang impeachment trial. Okay? Dahil nga daw sila ay nakareses. Ganun pa lang Senado. Pag nakareses talaga sila, wala na pwedeng gawin. At ngayon ang sinasabi, hindi lang ho June, July na talaga. July na po ang sinasabi. At second Congress na, ibig sabihin, hindi kayang gawin ngayong 20 o 19 Congress bago matapos ang June 30, ang term ng 12 senador at ng iba pang mga congressman. Kasi nga daw, babalik lang sa trabaho ang Senado sa June 2. Hindi ko alam kung paano dito, baka itong si Senate President Escudero na malagay din sa balag ng alanganin. Baka mapalitan ito, baka makakudita ito sa pagbabalik sa June. Kasi taong bayan ang nagsasabi. Doon sa survey, 41% pabor sila sa trial o impeachment kay Sara Duterte. At yung impeachment na yan ang magbibigay daan para magkaroon ng pagkakataon, maidepensa, maipagtanggol ng Vice President ang kanyang sarili sa mga aligasyon at kaso dito sa article of impeachment na ginawa ng Kongreso. 240 na o 215 congressman ang nag-endorse at complainant ng article of impeachment against Vice President. Yun ang tamang proseso. Pero ang katwiran lang ng Senado ay nakareses sila, kaya hindi sila pwedeng magtrabaho. Yan po yung iniisip natin. At nagbabago-bago rin ang statement ni Escudero. Sabi niya, wala na silang panahon ngayon dahil nakareses na, dapat ay sa June na. Pero ngayon, hindi na naman eh. Ang sinasabi, sa July na. After State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, 20 Congress na yon. Yan ho yung yung technical at legal issue na naman. Pwede bang makialam ang sa 20 Congress ang mga bagong senador bilang mga senador judge dito sa impeachment trial na ito, impeachment, article of impeachment na ipinail ng Kongreso ngayong 19 Congress. Yan po yung isang issue. May mga abogado katulad ni Atty. Macalintal na sinasabi, hindi pwedeng talakayin ang impeachment sa 20 Congress na ipinal ngayong 19 Congress dahil iba na ang mga congressman nun. At iba na rin ang mga senador. Bakit ang sinasabi ni Senate President pwede raw? So ayaw talagang magtrabaho ng Senate President sa ngayon para sa trial. Pinaninindigan niya. Kahit na mayroong paniwanag din ang iba ng mga abogado at mga senador tulad ni Drilon, pwedeng ang Senate President ay umapila sa Malacanang at mag-request ng special session para talakayin ang mga nabinbin ng mga panukalang batas at saka itong pagkumbin ng impeachment trial o impeachment court. Hindi rin ginagawa at ayaw din gawin ni Escudero. Ang kanyang paniniwala, nakareses na sila, ang trabaho nila sa June na. Kaya ako sinasabi na sa July na daw ito kasi nga wala ng panahon. Dahil kasi pag nag-umpisa sila ng June 2 sa kanilang pagbabalik after 3 months na kanilang bakasyon, ano bang gagawin nila? 10 days pa yan yung proseso. Talagang gustong-gusto ni Escudero dumaan sa proseso. Proseso na 10 days bago sila makagawa ng rules, bagong rules, papalitan ng rules ng impeachment court. At marami pang mga gagawin. Bibigyan din ng another 10 days o 15 days ang parte ng kampo ni Duterte para masagot yung mga article of impeachment na ipinail ng mga congressman. So mauubos na po yung natitira sa trabaho ng 19 Congress na magtatapos, inuulit ko, ng June 30. June 30 yung 12 senador tanggal na. Tapos na ang kanilang termino. Yung iba dyan, re-electionist, yung iba tatakbong local. So wala na. Tapos na ang term nila sa June 30, paano pa magtatrial? Kaya ngayon, ginajustify ni Escudero na ang hirap paniwalaan, kaya nga siya binabatikos, kasi ang sinasabi niya, sa July na.
Dahil July, magre-resume yung bagong 12 senador. Sasama doon sa dating 12 senador. At after ng State of the Nation Address, last Monday ng July ang laging sona ng Pangulo. After nun, doon pa lang, maaring August or September. Kasi meron pang budget deliberation. Kailangan talakayin din yung budget. For 2026 naman. Lalong gipit, lalong maraming trabaho sa pagpasok ng bagong Congress 20 Congress na sinasabi. So kayo, anong inyong tingin dito? Ayaw ba ni Senador Escudero ng trial? Umiiwas ba sa, kinagamit ba niya ang technical at legal issue para hindi sila magtrabaho ngayong recess? Ang sinasabi ng saligang batas, sa oras na matanggap ang article of impeachment na ipinail galing sa Kongreso, impeachment process yan, dapat kaagad aksyonan ng Senado ang impeachment. Dahil kasi yan ang sinasabi ng saligang batas. Sabi nga ni House Speaker Martin Romualdez, sumunod tayo sa saligang batas para walang problema. Nagawa na nila ang kailang trabaho, na i-transfer na ang article of impeachment. Bakit ang Senado ay ayaw gumalaw dahil nakareses sila? Wala naman nakalagay sa saligang batas na kapag nakareses hindi na pwede magtrabaho. Yung pong recess kasi, yun ay kanilang rules lang. Yun ay kanilang calendar lang sa kanilang taon-taon na ginagawa. Wala sa saligang batas na sila may recess ngayong panahon ito. Yung recess, gawa lang yan, policy lang yan, rules lang yan ng Senado at Kongreso. Ang sinasabi ng saligang batas, basta merong article of impeachment, dapat magkaroon ng trial. Yan po eh. Kaya ho talagang sabi ko nga sa inyo, matindi ang bungguan dito. Baka nga ako, pagdating ng June, baka maging tagilid pa dito si Escudero. Baka masipa itong Senate President pa. Kasi hindi niya nagampanan. Alam naman natin ang mga senador, gusto nilang sumunod sa ating mga batas. Pero kung hindi gumagalaw ang liderato at ang Senate President, anong gagawin ng mga senador? Kaya baka huwag tayong magulat kung mayroong mag-move sa kanilang pagbabalik by June na magpalit ng leadership ng Senado dahil kasi dito sa controversial na impeachment. Kasi itong hindi po pagtatrial ngayon, lahat tayo ay biktima. Yung naghahanap ng katarungan tungkol sa di umani kasalanan ni Sara Duterte ay biktima sila. Ang kampo ni Duterte, biktima rin. Kasi yun ang tamang pamamaraan na ang kanilang panig, ang kanilang side ay maipagtatanggol nila sa trial. Makakounter nila ang mga bintang sa kanila ng article of impeachment galing sa Kongreso kung binibigyan ng pagkakataon ng kampo ng mga Duterte, Vice President. Pero dahil nga sa walang trial ngayon, lahat biktima. Yung taong bayan, yung prosecutor, Kongreso, at yun pong akusado. Yan ang malungkot dahil sa ayaw ng Senate President na sila ay magtrabaho dahil nakareses. Yun lang ang issue dyan eh. Sinasabi lang na walang panahon. Wala eh. Kung sinasabi nyo walang rules, ay di gumawa na kayo ngayon. Anong ginagawa pa nyo? Ay ang balak pala nila, pagdating sa June 2, sa kailang pagbabalik, doon palang sisimulan ang pagbalangkas ng bagong rules, impeachment rules. So ngayon pala, wala talagang ginagawa dahil recess sila. Just imagine, kailangan ng taong bayan ng trial. Pero ngayon ay hindi sila makagawa ng rules para sa pagsisimula ng impeachment. Ang kanilang sinasabi, sa June pa kami babalik. Doon pa lang kami mag-uumpisa. Ano mang pagbabago sa rules, doon pa lang namin gagawin. Ano mang gagawin at ano mang aming plano, doon kami mag-uumpisa sa June 2. Huwag nyo kaming asahan ngayon. Yan ang parang gustong palabasin ng Senado. Ang lupit, di ba? Eh taong bayan yung naghahanap ng development at galaw sa ilalim ng saligang batas. Alin ba ang matimbang? Ang sinasabi ng saligang batas o yung sinasabi ng Senate President? Dahil sila'y nakareses. Ano ang sinasabi ng saligang batas? Proceed. Dapat tuloy ang impeachment, ang trial. Kasi meron ng article of impeachment. Pero sinasabi ng Senate President, sandali, nakareses kami. Sino dapat masunod? Ano ang puntong legal doon? Ano ang dapat sundin? Constitution o yung prinsipyo ng Senado at Senate President? Wow! Please like and share ng video ito.